Ngayong araw nga na 'to pre ay magbo-bike sana ako pero umuulan pre. Kaya naman tutulong na lang ako dito sa bahay na ayusin yung bahay namin pre. At dito nga ano pre, yung tito ko pala siya yung nagkakarpintero dito sa bahay namin pre. Sige, uncle. Bayan niyo, uncle. Sana. Kaya naman tol, mag-i-stay ako dito, tutulong na rin ng konti para naman kahit papaano hindi mahirapan si Tito pre. Halos matagal-tagal na pala yung experience si Tito pre sa pagkakarpintero pre, mga nasa 10 years na daw pre. Imagine mo yung 10 years na yun pre. Imagine mo yung skills ni Uncle pre, sobrang palong-palo talaga pre, diba? 10 years pre, 10 years na experience, sobrang palong-palo mo na nun pre, gumawa ng bagay-bagay about sa pagkakarpintero pre. At syempre tol, nakakuha din ako ng tips kay Tito pre, na kapag magpapalitada ka daw ay tatansyahin mo pre yung sukat ng semento at ng buhangin pre. Sa ibang mga tao pre, maliit yung paningin nila sa mga karpintero pre, pero ako pre, iba yung turing ko sa kanila pre, may tuturing ko silang artist pre. Kasi tol, biruin mo tol, ginugugol nila yung oras nila para sa project or bahay na gagawin nila or kung ano man yan pre. Bali tol, yung pagpapayos ng bintana ko pre, dito sa kwarto ko pre, ay tutuloy na lang bukas pre. Ang next ko namang gagawin tol ay tumulong sa aking mga magulang na maglinis sa loob ng bahay pre. Bali ang main nalilinisan namin pre ay yung kwarto ko pre, para may space si Tito bukas na mag-ayos dito at gawin yung kanyang gagawin pre. Minsan na lang ako sipagin pre, kaya naman document ko na rin yung kasibagan ko yung araw na to. Kasi baka mag-expired na siya the other day pre. Kung makikita mo pre, absolute chaos talaga yung bahay pre. Sobrang kalat pre, sobrang dumi, sobrang baho. Joke lang, di nun mabaho pre. Ano lang, saks lang yung amoy pre, wala namang amoy. Hindi, joke lang pre, yung amoy niya pre, parang ulan na may buhangin pre, na may amoy semento. Ganon yung amoy pre, ganon. About naman sa art na to pre, project ko ata to nung kinder pa ako or mga LM days ko nung taga Manila pa ako pre. Yung kasama kong gumawa neto pre ay yung pinsan ko pre na babae pre. At dito nga tuloy tatakpan ng plastic ni Papa yung bintana ko pre, para hindi matalsikan ng ulan. At this point nga tol ay papatayo namin yung country ko pre, kasi dito magtatrabaho sa loob ng bahay si Tito bukas pre, para may space siya sa loob ng kwarto ko. After nga nun pre ay papagilid muna namin tong mga gamit na to pre sa tabi ng katre. At dito nga pre, may nahanap akong old notebook ko pre. Dito ko pala nilalagay yung workout routine ko dati pre. Kung nagtataka kayo pre kung bakit ganyan yung itsura ng notebook ko pre, nabasa kasi yan dati ng bagyo pre, nung bagyong ano yun, yung last na bagyo pre, yung malakas na bagyo, di ko alam na tawag dun pre. Pero yun tol, nakalagay kasi to sa malapit sa bintana namin pre. Bale, mahangin kasi nun tol, kaya nabasa siguro. Kaya yun tol, nabasa siya. Yun lang muna sa ngayon tol, bukas ulit, itutuloy ulit bukas tong bahay tol. Sa bintana ko pala. So, see you next vlog mga pre. Stay dry and healthy and all goods pre. Bye bye.